Yun, welcome po sa Makapili TV. Crimes Against Humanity. Yan po ang planong isang pangkaso kay Pangulong Duterte. At yan din po yung isinampang kaso ni Trillanes sa ICC. So kung mapapansin po ninyo, mukhang totoo po yung naging balita na si Trillanes po yung nagbibigay ng nagkukumukumpas sa Quadcom kung ano po itatakbo ng kanilang hearing. Kasi nga kailangan nila ng magsusuporta doon sa ikinaso nila sa International Criminal Court dahil hindi nga nakikipagtulungan ang ating gobyerno dahil nga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas dahil nga nag-withdraw na ng commitment sa ICC ang Pilipinas. So walang makukuhang suporta ang ICC. So dahil doon, may balitang lumabas na nakikita nga daw po si Trillanes na nandun po sa loob ng opisina ng mga chairman po ng Quadcom. So parang ang dating nga dito, siya yung kumukumpas kung itatakbo ng hearing para makakuha sila ng mga ebidensya na magsusupport doon sa ikinaso nila kay Pangulong Duterte. So dahil sa rekomendasyon po ni Congressman Chris Barbers na Crimes Against Humanity, mukhang totoo talaga yung nangyayaring pakikipag-connivance po ni Trillanes at sa House of Representatives. So ito, panoorin po natin itong balitan to para mas mahimay po natin kung ano po yung nangyaring sa bakit ganun ang naging recommendation ni Congressman Chris Barbers at ng Quadcom sa magsampa po ng kaso against Pangulong Duterte. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Pinakakasuhan ng House Quad Committee ng Crimes Against Humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong war on drugs. Damay rin ang kanyang mga kaalyado na silang Senador Bongo at Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Representative Luis Tro. Matapos ang 4 na buwang pag-iimbestiga, iprinisinta ng House Quad Committee sa plenaryo ang kanilang progress report kaugnay ng POGO, illegal drug trade at extrajudicial killings sa kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang kanilang rekomendasyon, kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at Bato de la Rosa at iba pa dahil sa paglabag sa RA 9851 o ang Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong drug war. Bunso dito ng mga alegasyong mayroong death squad at kahit pa raw libo-libo ang namatay noon, hindi naman daw ito ganoong nakatulong sa problema ng bansa pagdating sa droga. Wala pang tugon ng dating Pangulo pati na sina Go at De La Rosa. The most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Gusto ring pakasuhan sina Royina Garma at iba pa kaugnay sa pagpatay sa 3 Chinese sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Inirekomenda ring kasuhan ang mga nasa likod umano sa pagpatay kay PCSO Board Secretary General Wesley Barayuga. Kabilang pa rin dyan si Garma at ilang dati at kasalukuyang police official. Pagdating naman sa illegal dito, ang magiging prediction po natin dito, dahil nga plano nila, pati sila Rohina Garma, si Leonardo ng Napolcom, at si Superintendent Padilla. So si Superintendent Padilla, siya po yung warden ng Davao Penal Farm na sinasabing tinawagan daw ni Pangulong Duterte para i-congratulate dahil sa pagkakatsugi nga po ng 3 in-check na drug lord. So, yung 3 yan, halos binaligtad po nila. I think yung dalawa rito, si Rohina Garma at si Superintendent Padilla, is binaligtad nila yung kanilang statement. Kasi kay Rohina Garma, noong una tinatanggi niya yung reward system. Then later on, after siyang ipasighting contempt, nagbago po yung isip ng hangin. At inilaglag niya si Pangulong Duterte at sinabi nga niyang merong reward system. So, ito naman si Superintendent Padilla na sinasabi nga na tinawagan nga ni Pangulong Duterte. Dininay niya nung una.
So after niyang i-cite in contempt ng 2 beses, doon sa pangatlong beses, parang inamin niya na yung tumawag nga sa kanya dahil kaboses niya. Hindi niya direktang sinabi na si Pangulong Duterte mismo yung tumawag, pero ang sabi niya doon sa affidavit niya, is kaboses nga ni Pangulong Duterte yung tumawag sa kanya. So, hindi na siya na-cite in contempt. Ngayon, itong tatlong to, posibleng bumaliktad ulito. After nilang ilaglag si Pangulong Duterte, pwede nilang bawiin yung mga sinabi nila nung sila para hindi sila i-cite in contempt. Pwede nilang baliktarin ulito. Dahil nga parang nangyari rito is parang tinraidor sila nitong House of Representatives na itong Quadcom. Dahil na after nilang ilaglag kuno si Pangulong Duterte, sa ending, isinama pa rin sila doon sa mga kakasuhan. So, pag ito isinampa na sa korte, posibleng malaking magiging epekto nito. Once na yung itong tatlong to, yung sinabi po natin, si Rohina Garma, si Leonardo, at si Superintendent Padilla, kapag itong tatlong to, ibiniligtad nila uli yung kanilang sinabi, kahit na under oath pa yan sa Quadcom na yan, mababaliwala ngayon yung mga isasampa nilang kaso kay Pangulo Duterte. So, kumbaga, wala ring mangyayari dito sa recommendation po ng Quadcom. So, totoo talaga yung sinasabi nila na itong hearing na ginagawa nila. Tandaan, isipin nyo napakahaba ng hearing na ginawa nila. Expected naman na yan na ang ending yan is pakakasuhan pa rin si Pangulong Duterte. Expected na nila yan, pero medyo sumablay sila dito sa dulo dahil nga isinama pa nilang kasuhan yung mga dapat na magdidiin kay Pangulong Duterte. So magkakaroon ng tendency yan na magbago sila ng isip na baguhin uli nila yung kanilang statement at madiin pa tong mga congressman. So etong year na to mukhang ito na yung last hearing or tapos na yung hearing ng Quadcom patungkol kay Pangulong Duterte. Pero meron na naman silang bagong pautot dito. Ngayon, ang pupuntusan naman nila ngayon dito ay yung anak ni Pangulong Duterte na si Pulong Duterte. So ito, ituloy po natin. Sa illegal na droga, gusto ng komite na mas tutukan pa ang investigasyon kay Davao City Representative Paulo Duterte pagdating sa umano'y koneksyon niya sa illegal na droga. Bukod sa kanya, inirekomenda rin ng malalimang investigasyon sa 6 na iba pa, pati na sa dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang at 3 iba pa. Pagdating naman sa illegal na operasyon ng So doon kay Pulong Duterte at doon sa ibang mga personality, mukhang mukhang sablay din eh. Kasi kung panonoorin niyo yung mga nangyari doon sa hearing, wala naman silang matibay na ebidensya na magtuturo talaga kay Pulong Duterte. Doon lang muna tayo kay Pulong Duterte. Wala silang matibay na ebidensya na magsasabi or magdidiin kay Pangulong Duterte, kay Congressman Pulong. Kasi puro hearsay. Tulad nung kay Taguba na sinasabi niya na script nila, 'di ba? Yung script nila Trillanes is part ng Davao Group. Itong si Pulong Duterte. At ang kanilang pinaka-witness itong si Taguba. Pero kung panonoorin mo yung hearing, kahit si Taguba, never niyang nakausap ng personal or wala siyang personal knowledge, wala siyang first-hand information na magtuturo kay Pulong Duterte. Tulad ng sinasabi nila na base daw dun sa kausap niya. Puro ganun eh. Sinabi lang ng kausap niya, may pinakitang text message na ito ay text message daw ni Pulong Duterte. Pagdating kasi sa korte, mag-iiba na yung iba na yung tanungan diyan, hindi kagaya ng tanungan dito sa Quadcom na isang script lang yung sinusundan nila at walang cross-examination. Unlike pagdating sa korte, magkakaroon na ng cross-examination. Doon kagad yung magiging puntuhan ng tanong pag tinanong kagad yung witness nila si Taguba. Paano mo nasabi na si Pulong Duterte mismo is miyembro ng Davao Group na sinasabi mo? Nakausap mo ba siya ng personal? Pumunta pa siya ng Davao noon pero never niya nakausap o nakita si Pulong Duterte.
Basta ang sabi lang nila, kumbaga parang nangyari dito, name dropping lang eh. Ni-name drop lang yung pangalan ni Pulong Duterte, naniwala na kagad itong si Taguba. Kaya medyo napakalabo nung magiging pagdiin kay Pulong Duterte. Ang mangyayari lang sa magiging hearing ng Quadcom, sisiraan lang si Pulong Duterte. Tama, si Pulong Duterte. Kala ko parang, puro Duterte na lang kasi, pero yun na, lagyan na natin ng congressman. Ang magiging puntuhan na lang dito, sisiraan na lang nila si Pulong Duterte, si Congressman Pulong. Dahil gusto nilang eradicate ang mga Duterte pagdating sa politika. Kasi yun yung pinakamatibay eh. Unang-una si Sara Duterte. Kaya gusto nila ipa-impeach yan. At bukod sa impeachment, gusto nilang makasuhan si Sara Duterte para hindi na siya makatakbo in any public offices. So, malabo na siya maging presidente kung sakasakaling ma-impeach siya at mabigyan ng kaso na magiging resulta nun, hindi na siya pwedeng tumakbo in any office ng government. Then, si Pangulong Duterte, gusto nilang makasuhan para hindi ito makatakbo bilang senador. Kasi hanggang ngayon pa rin naman, kumbaga hanggang 2028, kung hindi man siya tumakbo ngayon, pagdating ng 2028, pwede siyang tumakbo pa rin senador kung gusto niya or vice president. So, pa rin, kumbaga, one of the option pa rin si Pangulong Duterte. Ngayon, yung mga ibang Duterte pa, si Pulong, tsaka si Baste, pwede rin tumakbo bilang senador. Para mawala lahat yan, kailangan nila ngayon gibain na. So, pagkatapos ni Pulong Duterte, kung sakasakaling matuloy yung plano ng Quadcom na siya yung puntuhan ngayon sa susunod na hearing, baka isunod na dyan, ito si Baste. So, asahan natin niya si Baste Duterte is maisasama sa mga iimbestigahan ng Quadcom. Operasyon ng Pogo, pinaiimbestigahan din sina dating presidential spokesperson Harry Roque na umalis sa bansa, pati na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Cassandra Leong. Gayon din sina Tony Yang at Hong Jiang na mga kapatid ni Michael Yang. Kasunod nito, isinusulong din ng komite ang pag-classify at pagpaparusa sa extrajudicial killings bilang isang heinous crime, pati na ang pagbabawal sa lahat ng uri ng offshore gaming operations sa bansa at pagpaparusa sa mga lalabag. So, ito naman yung sa Pogo, pinipilit din nilang i-connecta si Pangulong Duterte o yung mga Duterte dito sa Pogo. Kasi kung titingnan mo, sila Harry Roque, yung mga may connection sa mga Duterte, isinama nila doon sa mga mga gusto nilang sampahan ng kaso. Lalong-lalo na yung kung matatandaan nyo, di ba, kahit si Alice Guo, si ex-mayor Alice Guo, siya mismo dinidinay niya na merong connection si Pangulong Duterte sa Pogo, pero hindi pa rin tinatanggal ng Quadcom yung posibilidad na kasama pa rin si Pangulong Duterte or involved pa rin si Pangulong Duterte sa Pogo. So, expect natin na lahat po ng nangyayaring, yung lahat ng inimbestigahan ng Quadcom is lahat doon sangkot si Pangulong Duterte. Kaya nga, maganda na rin yung nangyaring to dahil, mabigyan man to ng probable cause o hindi. Dadaan na po sa korte at ang korte na po ang magsasabi kung may involvement ba talaga si Pangulong Duterte sa mga nangyayaring yung inaakusa po nitong Quadcom. So abangan po natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.